Ang boxing ay hindi lang palitan ng suntok sa ibabaw ng lona. Ito ay isang laro na impluensya sa likod ng kurtina. Matapos ang dominanteng panalo ni Jerwin Ancas sa Mexico, laban yan kay Ruben Antonio Tostado Garcia, muling uminit ang usapan. Bakit biglang nagparamdam si Sean Gibbons? Simple lang, nakita ng mundo na isang gutom na Ancas ay mapanganib pa rin. Ngunit may mas malalim na agos dito. Ang pagpaparamdam ni Gibbons sa Zuffa Boxing ay isang malinaw na sinyales na may bagong power player sa bayan. Ang Zuffa na may basbas ni Dana White ay hindi lang basta promotion. Ito ay isang makinarya na kayang baguhin ang takbo ng buhay ng isang boksingero sa isang pitik lang. Ang tanong, ito ba ay para sa ikakabuti ng karera ni Jerwin o para sa interes ng mga nasa itaas? Maraming mga fans ang nagtataka, bakit tila isa-isang nililikas ang mga pambato natin mula sa MP Promotions o Manny Pacquiao Promotions patungo sa Zuffa. Alam naman natin na napakalaga ang legasiya ni Manny Pacquiao, pero sa mundo ng negosyo, ang katapatan ay madalas natatalo ng pagkakataon. Kung si Gibbons ang arkitekto na mapaglipat na ito, ano ang kanyang endgame? Maraming nagsasabi ng MP Promotions ay naging tradisyonal na masyado, habang ang Zuffa ay nag-aalok ng modernong atake at mas malawak na exposure sa Amerika at sa digital world. Ang paglipat ni Ancas kung matutuloy ay hindi lang pagpapalit ng gym o manager. Ito ay isang deklarasyon na ang old school na pamamalakad ay unti-unti nang nilalamon ng bagong sistema. Kaya naman, huwag na tayong magplastikan. Ang terminong Boy Paldo ay naging simbolo ng tagumpay sa paningin ng maraming Pinoy fans. Tingnan nyo si Mark Magsayo. Simula nang pumasok siya sa radar ng Zuffa, hindi lang ang kalidad ng kanyang laban ang tumataas, kundi pati ang kanyang bank account. Ang balitang milyon-milyong bonus sa isang laban pa lang ay sapat na upang mga tugang tuhod ng kahit sinong boksingero. Para kay Ancas na dumaan sa matinding hirap at mga pagkatalo ng muntik nang tumapo sa kanyang karera, ang pagpaldo ay hindi kasakiman, ito ay hustisya. Matapos ang maraming taon na ibinigay niya sa karangalan ng bansa, karapatan niya ang mabigyan ng kontratang magsisiguro sa kinabukasan ng kanyang pamilya. Kung ang Zuffa ang susi sa vault na yan, sino tayo para humadlang? Nahati ngayon mga kwento ang mga Pinoy boxing fans at dito lumalabas ang real talk. Sa isang panig, nandoon ang mga taga-suporta ng sigaw ay loyalty over royalty. Sila ang mga naniniwala na dapat manatili si Jerwin sa kung saan siya nagsimula. Sa kabilang banda naman, nandoon ang mga practical na fans na nagsasabi na career over comfort. Ang ingay sa social media ay patunay lang na buhay ang boxing sa Pilipinas. Pero ang masakit na katotohanan, ang mga fans ay hindi ang tumatanggap ng suntok sa loob ng ring. Madaling magsalita ng loyalty habang nanonood lang, pero kapag ang usapan ay ang proteksyon at kita ng boksingero, ang desisyon ay laging nakabase yan sa kung sino ang may mas pinakamagandang alok sa mesa. Samantala mga kwento, ang Japan naman ngayon ay naganda na para sa isang apocalyptic event sa boxing. Sina Naoya Inoue at Junto Nakatani ay nagpakita na ng kanilang forma para sa May 2. Ang mga bato-batong katawan na nakikita natin sa mga training photos ay hindi lang para sa forma, ito ay mga sandata. Si Inoue ay tila isang cyborg na walang kahinaan, habang si Nakatani ay mabilis ang maakyat bilang pinakamalaking banta sa trono ng monster. Ang disiplina ng mga Hapones ay nasa ibang level. Kapag sinabi nilang handa na sila, asahan mo na ang bawat muscle fiber nila ay nakaprograma na para manakit. Ito ang klase ng bakbakan na nagpapanabik sa mga maraming mga fans. Walang drama, puro-purong husay at kondisyon. Mga kakwento, ang nangyari kay Ancas, Gibbons at ang tensyon sa Japan ay isang kwento lang. Ang boxing ay nagbabago. Hindi na ito sapat na marunong kang sumuntok. Kailangan mong maging bahagi ng isang malakas na makinarya. Maging handa tayo sa Mayo. Maging handa tayo sa mga susunod na anunsyo. Ang real talk ay ito. Ang mga boksingero natin ay mga mandirigmang naganap ng tamang entablado. Kung ang entablado ngayon ay sa Zuffa, suportahan natin sila. Dahil sa dulo, ang tagumpay ni Ancas, ang yaman ni Magsayo at ang galing ni Inoue at ni Nakatani ay ang dahilan kung bakit tayo nananatiling nakatutok sa sport na boxing. Kaya naman, maganda na tayo dahil ang susunod na kabanata ay bubulabog na tiyak na may kasamang malakas na pasabog.
to the body. Start him to the body. Start him to the body. Body head. Body head. Bring it to the body. Whip it underneath. That's it. That's it. That's it. That body's brutal, baby. Body sets it all up. Jab and bring it under. Jab in the body. Jab in the body. There it is. There it is. Same thing. Up with the jab in the body. There it is. Back to the body. Back to the body. Back to the body. Same thing, baby. Jab into the body. Set it with the jab. And walk into that body shot. Whip it under when he comes in. Here we go. It's coming. Set it back with the jab. Set it back with the jab. Body. Body. Sa bawat suntok, may pangarap. Sa bawat... Mga kakwento, hanggang dito na lang muna ang ating kwentuhan. Huwag kalimutan na mag-like, share at subscribe. Ako po si Mr. Kwento. Ito ang mga kwentong maaring hindi pa nakwento sa inyo. Tayo ng boses ang hindi pa napapansin ng mundo. Samahan niyo akong busisiin ang bawat kwento at bawat sakripisyo ng mga mandirigmang mga Pilipino. Ito ang kwentong di pa nakwento. Pilipinas para sa mundo. Pilipinas para sa mundo.